Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umalis na tayo rito, Andre. Ihatid mo na ako sa bahay. Nananatiling nakatutok ang mga mata ni Andre kay Eva. Kasalukuyan silang nasa tabing dagat. Ang malapad na dike na nakapaikot sa coastal area ng Batangas ang tinutuntungan nila ng mga sandaling iyon. Dinala niya ito roon upang makasagap ito ng sariwang hanging dagat at upang maiwasan itong magmukmuk sa bahay. Ngunit, ilang minuto pa lamang sila roon ay nagyayaya ng umuwi ito. Nangangawit ka na ba sa pagtayo? Halika, maupo tayo sa gilid ng dike. Hindi ako nangangawit, gusto ko nang umuwi. Bakit? Hindi ka ba natutuwa na makasagap ng hanging dagat? Maganda rito, marerelax ka. Hindi ko rin naman nakikita ang magandang sinasabi mo. Nahagod niya ang kanyang batok. Gusto sana niyang bumuntong hininga, ngunit tiyak na maririnig nito iyon at baka kung ano na naman ang isipin nito. Naging matapang itong harapin ang naging bunga ng pagkakahulog niya. Noong una lamang ito umiyak, hindi ito naghisterya. Hindi rin ito nanisi ng kahit sino. Tinanggap nito ang kalagayan niya. Dinala niya ito sa Maynila pagkatapos kumpirmahin sa ospital na unang pinagdalhan dito na nabulag nga ito. Sinuri ito ng mga espesyalista. Ayon sa mga ito, may bumaong napakaliit na piraso ng metal ore sa bungo ni Eva nang tumama ang ulo nito sa mga pinagtabasan ng nililok nito. Iyon daw ang posibleng pumutol ng nerves nito sa optic tract. Hindi na maalis ng mga doktor ang metal ore sa pangambang maging dahilan iyon ng mas malalang damage. Bilang isang doktor ay inayunan niya ang diagnosis ng mga ito. Hindi man lamang kasi nakakaaninag ng liwanag si Eva. Iisa lamang ang kahulugan niyon. Habang buhay nang magiging bulag ang kanyang nobya. Naging tapat siya kay Eva. Sinabi niya rito ang totoong kondisyon nito. Ipinagpasalamat niyang kalmadong tinanggap nito ang kapalaran nito. Nang bumalik sila sa Batangas, ay hindi na nila kasama si Angel. Nagsimula na ang klase, kaya naiwan na ito sa Maynila. Nais sana niyang sa kanya na pumisan si Eva, ngunit mahigpit ang naging pagtanggi nito. Ayon dito, sa malaon at madali raw ay kailangan nitong matutuhang mamuhay na mag-isa sa kabila ng kapansanan nito. Hindi siya makapayag noong una, ngunit nauunawaan naman niya ito. Lubhang napakaaga pa para ipilit niya ang gusto sana niyang mangyari. Upang makatiyak na magiging maayos ito, halos maghapon siyang nagbababad sa cottage kasama nito. Ngayon ay magkatulong na sila sa pag-aaral ni Eva kung paano ito mabilis na makaka-adapt sa pagiging bulag nito. Ayaw man niyang isipin, ngunit sa takbo ng mga pangyayari ay parang naniniwala na rin siyang totoo ang sumpa. May sasabihin sana ako sa iyo, Andre. Seryosong wika ni Eva nang maihatid na niya ito sa cottage. Kinabahan siya. Hanggang maaari ay iniiwasan niyang maging seryoso ang pag-uusap nila. May takot siyang hindi niya mawari kung ano at bakit. Tungkol saan? Maraming salamat sa lahat ng nagawa mong tulong at pag-aasikaso sa akin. Lalo siyang kinabahan. Hindi niya gusto ang paksang binuksan nito. Nasabi ko na sa iyo dati na masaya ako na gawin ang mga ito para sa iyo. Diyos na lamang ang bahalang gumanti sa mga kabutihan mo. Eva, pero hindi ako makakapayag na patuloy akong umaasa sa iyo. May tinawagan akong isang kakilala sa bayan. Matutulungan niya akong mag-aral ng Braille. Sa ngayon, hindi na ako nahihirapan sa pagkilos dito sa bahay.
Kabisado ko na ang lahat ng bahagi nito kahit bulag ako. Nakakapunta na rin ako sa ibang lugar dito na kailangan kong puntahan. Sanay na ako sa pagiging isang bulag. At dahil may sulatin ka na dapat tapusin at may trabaho kang dapat balikan, iwan mo na ako, Andre. No! Mariing tanggi niya. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Gagawin mo dahil pinuputol ko na ang ugnayan nating dalawa. Ano? Marahas siyang napatayo mula sa kinauupuan. Sa palagay ko ay iyon na ang pinakatamang gawin. Alam mo naman kung ano ang prognosis ng doktor sa akin. Tanggap ko na iyon. Handa na akong mamuhay na mag-isa sa lugar na ito hanggang sa pagtanda ko. Sa kalagayan ko ngayon, hindi na ako makakapayag pang patuloy kang magsakripisyo sa relasyon natin. Ituring mo na lang na magandang karanasan ang nangyari sa atin. Alam kong patapos na ang bakasyon mo. Bumalik ka na sa Maynila. Ipagpatuloy mo ang buhay mo at ganoon din ang gagawin ko. Parang napakadali sa iyong sabihin yan. Madali lamang naman talaga kapag marunong tumanggap ng kapalaran ng isang tao. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako papayag na iwan kang mag-isa rito at lalong hindi kita iiwang mag-isa sa kalagayan mo ngayon. Gagawin mo kung talagang mahal mo ako. Mahal nga kita, kaya hindi ko magagawa. Gusto mo bang magmukmuk ako? Gusto mo bang dumating ang panahon na magiging insecure ako? Nakaawaan ko ang sarili ko? Ha, Andre? Of course not. Pero iyon ang mangyayari kung magpapatuloy tayo sa relasyong ito. Dahil normal ka at ganito ako. Darating ang panahong maaawa ako sa sarili ko dahil hindi ko magampanan ang tungkulin ko sa'yo. Dahil habang buhay akong aasa sa tulong mo, magiging pabigat lang ako sa'yo. Tiyak na darating din ang panahon na mai-insecure ako. Pagdududahan ko ang lahat ng babaeng makakausap at makakasama mo. Lagi kong maiisip ang kakulangan ko tuwing mararamdaman kong may mga tao sa paligid natin na normal at higit na makapagbibigay sa iyo ng response na kailangan mo. Physical man o intellectual iyon. Kung patuloy mo akong babantayan, kung magpapatuloy ang commitment natin sa isa't isa, hindi natin mapipigilan ang mangyayari sa akin. Eventually, hindi man ngayon, ay tiyak na magkakaganoon ako. Ayokong maging ganoon, Andre. Naaawa ka sa akin dati kaya mo ako nilapitan. Ngayon ko hinihiling ang awa mo. Pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Ngayon mo muling ipakita ang malasakit mo. Kaawaan mo ako ng sapat para magawa mong iwan ako. Awang ang mga labing napatitig siya rito. Nakikita niya ang matatag na determinasyon nito habang sinasabi ang mga iyon sa kanya. Paano ko gagawin ang sinasabi mo? Mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Iyon ang magiging dahilan para magawa mo. Ngayon ka na magsakripisyo para hindi maging miserable ang kinabukasan ko. Makakaya mong mapalayo sa akin? Makakaya mong hindi na ako makita at makausap? Kakayanin ko. Alam kong magiging mahirap sa simula, pero alam ko rin na mapag-aaralan kong kalimutan ka. Sapat na panahon lang ang kailangan ko. Hindi ko kaya. Hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Hanggang makabalik siya sa bahay na inuupahan, ay hindi siya pumayag sa gustong mangyari nito. Hindi siya pinatahimik nang napag-usapan nila. Magdamag na naglaro sa kanyang isipan ang mga posibilidad. Bago tumilaok ang manok, ay nakabuo siya ng pasya. Saka pa lamang hinayaan ni Eva na tumulo ang pinipigilang luha nang maramdaman niyang nakatalikod na si Andre. Matagal na itong nakaalis ay nanatili pa rin siyang nakadungaw sa bintana kahit wala naman siyang makikita roon. Hindi niya gustong mangyari ang mga sinabi niya rito. Hindi niya gusto na makipagkalas dito dahil mahal niya ito. Ngunit sa kalagayan niya ay iyon ang pinakatamang gawin. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang buhay, ngunit ayaw rin niyang maging pasanin nito.
Mabuti ng kapwa sila masaktan ngayon, kaysa naman dumating ang panahon na siya ang masasaktan dahil hindi nito matamasa ang mga bagay na dapat lamang i-enjoy nito kung pasa nito ang responsibilidad sa kanya. Sabihin na nitong napaka-negatibong tao niya, lumalagay lamang siya sa realidad. Pinunasan niya ng kamay ang mga luhang bumasa sa kanyang pisngi. Sayang nanay, bulong niya sa hangin. Nabaliwala ang pagdurusa mo sa lugar na iyan. Tulad ng sabi ng lahat, dadaloy pa rin sa akin ang sumpa. Napabuntong hininga siya. Kung sana ay maniniwala sa kanya si Andre kapag sinabi niya rito ang lahat ng lihim niya. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Andre na sarado ang gate ng cottage na yari sa matitibay na kahoy. Tanaw niya mula sa mga siwang niyon na sarado rin ang bintana at pinto ng bahay. Iisa lamang ang ibig sabihin niyon. Umalis si Eva. Saan siya nagpunta? Sa kalagayan nito ay hindi ito dapat umaalis ng mag-isa. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik na lamang sa inuupahang bahay. Kinahapunan ay nagtungo uli siya sa bahay ni Eva. Subalit sarado pa rin ang cottage. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga taong nakatira malapit sa burol. Isa man sa mga ito ay walang makapagsabi sa kanya kung nasaan si Eva. Tinawagan niya ito sa telepono, ngunit nagriring lamang sa kabilang linya. Walang sumasagot doon. Nang sumunod na araw na bumalik siya roon, ay ganoon na naman ang bumungad sa kanya. Ganoon din ang mga sumunod pang mga araw. Nag-aalala na siya. Nasaan si Eva? Bakit hindi ito umuuwi gayong dati naman ay hindi nito iniiwan ang cottage? Noon ngang nasa Maynila sila, hindi pa man gaanong magaling ang mga sugat nito ay nag-apura na itong makabalik sila sa Batangas. Handa na siyang dumulog sa local police upang hanapin ito nang isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Napagpasyahan niyang hingin ang tulong ng mga pulis kapag napatunayan niyang mali ang naiisip niya. Kinabukasan, sumisibol pa lamang ang araw sa silangan ay naroon na siya sa burol. Gaya ng hinala niya ay bukas ang pinto ng bahay. Ngunit hindi siya makapasok sa bakuran niyon dahil sarado ang gate. Nagtungo siya sa likuran ng bahay. Nangunyapit siya sa bakod na kahoy hanggang sa makakabila siya. Napansin niyang bukas din ang back door. Maingat na pumasok siya roon. Nakita niya si Eva sa kusina. Hinuhugasan nito sa gripo ang tasang marahil ay pinag-inuman nito ng kape. How he ached for her. How he longed to wrap her in his embrace. 3 araw lamang ang dumaan, ngunit sobra-sobrang pangungulila ang tiniis niya. Hinintay muna niyang mailagay nito sa cupboard ang tasa. Habang pinagmamasdan niya ito, ay nakadarama siya ng awa rito. Gustong-gusto na niyang agawin dito ang tasa upang hindi na ito kumilos ng pakapa. Pwede ba akong makikape? Tanong niya. Napapiksi ito sa pagkagulat ngunit saglit lamang. Anong ginagawa mo rito? Saan ka dumaan? 3 araw na akong pabalik-balik dito pero walang tao. Kaya pala wala ay pinagtataguan mo lang ako. Andre, nasabi ko na sa iyo ang gusto kong mangyari. Irespeto mo na lang sana iyon. Tinapos ko na ang relasyon natin. Nakikiusap akong iwan mo na lang sana ako rito. Ikaw lang ang tumapos. Para sa akin, may relasyon pa rin tayo. Ikaw pa rin ang girlfriend ko. At patawarin mo ako pero hindi ako alis dito nang hindi ka kasama. Nilapitan niya ito. Parang pinipiga ang kanyang puso habang nakikita niya sa walang liwanag na mga mata nito ang paglalaban ng mga emosyon na nangyayari sa kalooban nito. Maingat na ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig. Hindi mahalaga kung ano ang lohikal, kung ano ang mas maganda at dapat. Hindi mahalaga kung bulag ka. Isa lang ang importante sa akin ngayon, mahal ko. Ikaw, ang makasama kita. Andre. Hinawakan niya ang kamay nito. Sinuotan niya ng singsing ang palasingsingan nito.
Magpakasal ka na sa akin, Eva. Sisiguruhin ko sa iyo. Iyon ang pinakatamang gawin. Biglang kumalas ito sa yakap niya. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Biro lamang ba sa iyo nang mag-commit ka bilang girlfriend ko? Andre, hindi mo naiintindihan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sinasabi mo noon na mahal mo ako, pero pinalalayo mo naman ako sa iyo ngayon. Eva, walang basehan ang kinatatakutan mo. Kung mahal natin ang isa't isa, malalampasan natin ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin. Hindi natin kailangang maghiwalay. Ayokong magpakasal sa'yo. Wala nang magandang bukas na darating sa isang bulag na kagaya ko. Pero sa'yo, meron pa. Kaya nakikiusap ako, iwan mo na lang ako. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na mahalaga ngayon ang damdamin natin. Ang mahalaga ay hindi ka magkamali sa pagdedesisyon. Walang lalabas ang pinto ang pagpapakasal, Andre. Ikukulong tayo niyon sa isang habang buhay na commitment. Sagutin mo lang ang tanong ko. Mahal mo pa ba ako? Suminghap ito. Pagkatapos ay yumuko ito. Kaya ko nga naisip na makipaghiwalay sa iyo ay dahil mahal kita. Pero wala nang pero-pero. Luluwas tayo sa Maynila ngayon din. Aasikasuhin ko ang kasal natin sa lalong madaling panahon. Hindi mo ako mapipilit kung ayaw ko. Just try and test me. Mahal mo ba si Andre, Eva? Napakunot noo siya. Lalaki ang may-ari ng tinig. At kung hindi siya nagkakamali, ay naglalaro sa pagitan ng 50 at 60 ang edad nito. Sino kayo? Huwag mo nang tanungin kung sino ako. Ang itinatanong ko ang sagutin mo. Mahal mo ba si Andre? 3 araw na siya sa bahay ni na Andre sa Quezon City. Wala siyang nagawa nang sapilitan siyang isakay nito sa kotse at dalhin siya roon. Mahal ko siya. Matapat na sagot niya. Ikaw, Andre, mahal mo ba si Eva? Mahal na mahal. Ngayon ay hati na ang epekto sa kanya ng pag-amin nito. Nasasaktan siyang marinig na mahal siya nito dahil alam niyang magsasakripisyo ito dahil sa pagmamahal na iyon. Sa kabilang banda ay may mabining haplos na dulot sa kanyang puso ang kumpirmasyon nito ng pagmamahal. Sino nga lamang ba siya? Isa lamang siyang ordinaryong probinsyana at ito ay isang mahusay na lalaking may magandang karir at katayuan sa buhay. Ngunit sa kabila niyon ay minahal siya nito. Kung ganoon, narinig niyang wika ng lalaking nagtanong sa kanila. Sa pamamagitan ng kapangyarihang iginawad sa akin sa ilalim ng batas sa Republika ng Pilipinas, ipinapahayag kong kayo ay mag-asawa na. Ano? Nanlaki ang mga matang bulalas niya. Yes, my dear, sabi ni Andre. Kasal na tayo. Ikinasal na nga si Andre at si Eva. Subalit, ano nga kaya ang sunod na mangyayari, gayong mahigpit naman ang pagtutol ni Eva sa pagpapakasal na iyon? Abangan sa susunod na kabanata.